Ang pag-uusapan po natin ngayon, actually, the whole month of August, ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na Our God is a Consuming Fire. Yan. Kagaya po, nung shinare ng ating Pastora Emmy last Sunday, ayan, I don't know if ni-ready rin ni Kuya Tech Team, no? Pero if you have your Bible po, we can open in Hebrews 12, verse 25 to 29. Yung pinakadulo na lang po yung kinuha ko, no? Kasi nandito po yung ating mensahe. Ayan, sabi po rito, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, ito po yung sabi, let us be thankful. Ayan, so yun po yung unang mga words natin ngayon. Pwede po para medyo interactive tayo, pwede nyo sabayan ng type dyan. Ayan, sabihin nyo po, thankful. Ayan. And so, worship God. Ayan, napakagandang salita. Sabihin nyo nga po, worship. Ayan, worship God acceptedly with reverence and awe. And ito na po yung verse 29, which is yung buong tawag po dito, buong August po ito po yung tema natin. Kahit po ngayong midweek service, sa ating commanding prayer, ito po yung ating ipapanalangin, yung consuming fire. Or sabi rito, for our God is a consuming fire. So, personally ako po, inaral ko, sabi ko, ano ba yung sa Tagalog nga itong, parang inas din ni Pastora Emmy, ano ba sa Tagalog yung consuming fire? So, sabi ko, ito yung tatlong, actually dalawa lang sabi rito, ayan. Una yung apoy na lumalamon, ayan. Gutom no? Consuming. Sa ibang translation kasi yung word, ayan, nakakatupok na apoy, ayan. Actually, yun yung pangalawa ko, Pastore, tinupok ng apoy. Ayan, no? So, yun yung mga, yung word kasi sa English, another word is devouring. So, talagang nandoon yung kinain. Ayan. So, sabi rito, ang consuming fire, pagtupok, tinupok ng apoy, nilamon ng apoy, o apoy na lumalamon. So, makita po natin dito, no, ano po ba yung karakteristik ng apoy? Alam po natin lahat to, no? Ang apoy, ang number one karakteristik niya, sinusunog niya ang kaya niyang sunugin. Hindi siya titigil hanggat hanggat ang isang bagay ay hindi pa nasusunog. At ito rin po yung mensahe ng ating Pastora Emmy. Na this month of August, yung holiness kailangan po talaga sa buhay natin. Kagaya nga po ng sinabi ng ating mentor na si Pastor Jerry, sabi niya po nung last siya nag-visit, sabi niya sa mga leaders, may nagaganap na revival ngayon sa Cavite at sa buong Pilipinas. Kaya nakikita natin ngayon, lumalabas yung mga corruption, lumalabas yung mga issue, lumalabas yung kung anumang anomalies. May paglilinis po na ginagawa ang Panginoong Diyos kasi may gagawin po siyang revival. At itong consuming fire o yung fire from the Lord, ito po yung talagang nagre-refine po sa atin. And as I continue po, no, sabi po ni Pastora Emmy, meron siyang binanggit na bakit daw, meron daw tatlong bagay na dahilan, bakit daw po tayong mga Kristiyano po, no, kasi about prayer po yung ating midweek ngayon, no, mayroon daw pong problema ang maraming Kristiyano. Ayan, at tatlong bagay daw po doon yung nagiging reason bakit hindi tayo naririnig ng Panginoong Diyos. Ayan. And one of those topic po, yun po yung itatakal natin tonight. Abangan nyo po sa mga susunod na Thursday, baka mapag-usapan po yung tatlo po, no? Pero, sige, kung naalala nyo, review tayo, no? Number 1 daw po doon, sabi, yung unconfessed sins. Number 2, yung unforgiveness. And number 3, which is ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na prayerlessness. Ayan, talaga pong may word po na ganon, prayerlessness. Ayan, from our pastora, sabi po niya rito, when we say prayerlessness, it reveals self-reliant. Ano po ibig sabihin ng self-reliant? It shows yung, our dependency sa sarili po natin. Kaya daw po maraming Kristiyano ang hindi nakaka-receive nung tinatawag na breakthrough, hindi nakaka-receive nung signs and wonders or miracles sa kanilang buhay o yung pagsagot ng Diyos sa kanila kasi many Christians today are become
prayerlessness or prayerless na lang. Naging kumonti yung life nila, yung prayer life nila, lalong nabawasan. Which is why, tayo po ngayon sa ating simbahan, I think nag-start po ito July. So this will be the third month kung saan makikita nyo po na tayo ay bumabalik sa original na calling po ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung original calling sa atin ng Panginoong Diyos, no? Ito po yung pagiging prayerfulness natin. So ang kabaligtaran ng ating prayerlessness, ayan, which is naman yung tinatawag na prayerfulness. Ayan. So tayo po ay magbasa bago ko po banggitin yung Kuya Tek, bago ko banggitin yung definition ng prayerfulness, no. So basahin po natin yung text natin sa gabi na ito, no. Ayan, sa Matthew chapter 12 verse 13. Don't worry po, mabilis lang po ang ating online fellowship ngayon, no? Kasi we will spend time talaga in prayer. Sabi po dyan, it is written. He said to them, si Jesus po yung nagsasalita nito, sabi, my house will be called a house of prayer. So hanggang dun lang po tayo ngayon, no? A house of prayer. Ito po yung tinatawag natin na calling ng mga Kristiyano. Di ba po nabanggit sa atin nung last na nagturo po, no? Tayo raw po ang temple ng Panginoong Diyos. I think it was Pastor Marlon sa pagtatapos ng July, last Sunday ng July, isinare niya sa atin ni Pastor Marlon na we are the temple of God. Sabihin nyo nga po, ayan, type nyo nga po, I am the house of God. Ayan. I am a house of prayer. Wow, grabe. Ito po talaga yung pagkatawag natin. So, hindi po talaga pwedeng ilayo yung life in prayer natin o prayer life natin bilang Kristiyano po. Hindi po talaga pwede, ay gamitin natin yung term, no, unusual. Unusual po sa isang Kristiyano ang hindi nananalangin o hindi po pinapalago yung kanyang panalangin. Amen po ba? So, ito po yung nakita kong sabihin nyo solution. Sabihin nyo, the solution. Ayan, kasi nga po kanina nabanggit ng ating Pastora Emmy na may tatlong problema. Bakit hindi naririnig yung o hindi sinasagot ang ating mga panalangin? At yung number 3 doon, sinabi yung prayerlessness daw po natin. O nagiging self-reliant na tayo sa sarili natin. Minsan napangungunahan tayo ng sarili nating lakas, sarili nating galing o sariling talino over dumepende or over humingi ng tulong sa Lord. So ano po ibig sabihin ng prayerfulness? No? Sabi dito, a lifestyle filled with, sabi niyo po, regular, sabi niyo nga po, regular communication and connection with God. Sa madaling sabi, ang prayerfulness o yung lifestyle of prayer na ito ay hindi pwede yung every Sunday lang. Every Sunday doon lang po tayo lalapit sa Panginoon. Or every anong tawag natin dito, every time lang na tayo ay kakain, doon lang ba natin naalala mag-pray? Amen po ba? So when it comes to prayer po, talagang ito po yung ginagawa na nating regular. Amen po ba? So we pray to show that we need God. Amen po ba? Sa panahon po na ito, naniniwala ko na we really need God. This generation needs God. Our nation needs God more than ever, mga kapatid. Sa panahong ito, mas kinakailangan nating sa ating pamilya. Sa ating pamilya, ang unang kailangan natin, ang Diyos. Before yung mga finances, before yung mga ventures, kung ano man yung gusto ng ating family, what we really need the most is God. Amen po ba? Can you type that po? We need God. Ayan. And sa pananalangin po, ito po yung nagpapakita. When we are praying, ipinapakita po nito na kailangan talaga natin ang Diyos. So sabi rito, we pray to show that we need God. Even if we have our own strength, hindi ko po ini-invalidate yung kalakasan natin, yung knowledge natin, or abilidad. Blessing po yan, regalo po yan ng Panginoon. Yung mga bagay na yan,
binigay sa atin ni Lord. Pero hindi po pwede na ialis natin ang Panginoong Diyos. Kasi may mga bagay na limitado lang din po tayo. Amen po ba? So, being prayerful or prayerfulness shows our total dependency. Yun po yung napakagandang word. Total dependency on God. Once again, sabi dyan, being prayerful shows our total dependency on God. And our answer to His calling, ito po yung kapag tayo po nagiging prayerful, ipinapakita rin natin yung answer natin sa Diyos na, Lord, yung calling mo sa amin to become a house of prayer, tinatanggap po namin yan. Amen po ba? So sa gabi pong ito, sa ating pagpapatuloy po, ayan, napaka-importante po na maintindihan natin na ang pananalangin po o prayer life po ay, sabi rito, first response. Sabi po rito, we are His house of prayer. Prayer should be our first response to life. Ulitin ko po, sabi rito, we are His house of prayer. And prayer should be our first response to life. Ano po ibig sabihin nun? Na ang panalangin, yun daw yung unang response natin. Alam niyo po yung life natin parang roller coaster. Nakasakay na po ba kayo ng roller coaster? Ayan. Noong unang panahon, ang tawag nila gulong ng buhay. Ayan. Parang sa generation ngayon, parang hindi na gulong eh. O mas madali kasi maintindihan yung gulong ng buhay eh. Sabi doon, di ba, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ganun po eh, no? So parang may ups and down. Pero ngayon, yung roller coaster, so surprising ka. Nakasakay na po ba kayo ng roller coaster? Ako po one time lang. Doon sa maliliit, ay yung maliliit regularly, pero yung mga talagang sa sa EK, yung talagang mga ano bang tawag doon? Naalala niyo yung ride na yun? Ayan, yung ano ba yun? Space shuttle ba tawag nila doon? Ay, grabe talagang ayoko sumakay. Third time na ako nakapunta ng EK, hindi ko pa rin sinusubukan. Parang ganun po yung life natin sa panahon natin ito. Monster roller coaster. Grabe po yun. Yung life natin ngayon, full, susurpresahin ka, hindi mo alam kung kailan yung ups and down. Minsan masaya ka lang, ang nag-enjoy ka. Then all of the sudden, kinagabihan, merong down. Then kinaumagahan, may surprises ulit. Minsan mas matagal yung nasa down moments natin. Minsan naman, we are so high. That's life. Pero as Christians or as a house of prayer, napaka-importante po na maintindihan natin na prayer should be our first response to life. Kasi again, we really don't know what will happen tomorrow. Yun po yung conclusion ni Pastora Emmy nung last Sunday. Binanggit niya po yung, I think sa Corinthians po yun. I don't know sa Corinthians. Sabi, di ba, hindi natin alam. Nagpaplano kayong family. Sabi doon sa scripture niya, nagpaplano kayo ng ganitong bagay. Nagpaplano ng magninegosyo ng ganito. Pero hindi natin alam what will happen tomorrow. We really don't know what will happen after this fellowship. Amen po ba? So napaka-importante po talaga na prayer is our first response. Sabi nga, kahit masasayang bagay yung dumating sa atin, go into prayer. Ano yung i-pray natin? Magpasalamat ka kay Lord. Maging grateful ka kay Lord. Pag dumaan tayo sa down moment ng life po natin, sa problema ng life natin, dumaan pa rin po tayo sa panalangin. Amen po ba? Kasi ito po yung, sabi ko rito, our prayer is, sabi niyo po, the spiritual connection. When we are in our prayer time po, when we are in the time na tayo po ay nananalangin, nagkakaroon po tayo ng spiritual connection to God. Maybe physically po, may pikit tayo, we are speaking, we are doing many things po, no? Pero in the spiritual realm, we are having a connection po sa Diyos. I mean po, no, more than puro sa gesture of prayer, kahit paano po tayo manalangin, nakaupo, nakatayo, ano yung tawag doon, naka-flat, tayo po ay nakatihaya. Sa paanong paraan po, ang prayer po, when we go into prayer, nagkakaroon po tayo ng spiritual connection. Amen po ba? Bakit po? Bakit ko po nasabi na spiritual connection or spiritual realm? Sabi po sa John 4, verse 24, sabi po rito, God is spirit. Amen po ba? Ang ating Diyos ay spirit.
And His worshipers, ano po sabi dyan? Must worship in spirit and in truth. So that every time po, actually lahat naman when we go in our devotional time, when we do our fellowship, those things po are spiritual connection natin kay God. Pero those things po ay may schedule, no? At ang may control lang po talaga tayo ay yung ating prayer time. Amen po ba? Yung ating prayerfulness, ito lang po yung pwede nating palakasin on our own. Kasi naalala ko nga, sabi dun sa Campus Rev, our spiritual growth is our responsibility. Amen. So, kung ang panalangin pala ay nagdadala sa atin ng growth at able tayo, kaya natin gawin Actually, kaya natin gawin kahit saan Nagdadrive tayo papuntang work, papasok tayo ng opisina, pauwi tayo, when we are alone, when we are with family. Prayer is just one, parang pwede mo lang, andun agad Pwede kayo mag-decide all of the sudden na manalangin tayo, guys. Amen po ba? Kaya yung ibinigay sa atin na calling ng Panginoon Diyos, again doon sa Matthew 21 na we are His house of prayer. Divine po ito, nagkakaroon po tayo ng spiritual connection. Amen po ba? So, being prayerful strengthens our connection. Sabihin niyo po, connection. Para po yung Wi-Fi. Para po yung signal o yung data. Ayan, sabi ko asawa ko wireless daw. Parang ganun po. 'Di ba may mga lugar minsan na parang ang hina ng signal dito sa lugar na 'to. Ang hina ng dito, ang hina ng Pero yung prayer po, ito po yung spiritual connection natin sa ito po sabihin nyo, being prayerful, ito po yung nagpapalakas ng signal natin. Ano yung term? Nagbo-boost. Ayan, siguro alam nung iba po yung word na boost, no? Binuboost yung strength ng connection or binuboost yung lakas ng signal. Yan po yung nangyayari. Amen po. So again, being prayerful strengthens our connection and increases our relationship to God. Amen po ba? So tonight, as I conclude po, ayan, wow, conclusion na, ang bilis. Opo, mabilis lang po tayo tonight. Ayan, sabi po rito, Romans chapter 8, verse 26 to 28. Sorry, di ko nabanggit yung title natin, no? Ano ba yung title ng pinag-uusapan po natin yan? Sabihin po, pwede natin ipakita na. Sabi rito, we are the house of prayer. Ayan. Grabe, ganda nung definition niya, no? Nasusunog na bahay. Ayan. Ayan. Minsan, may sabi nga, di ba, yung laging term ni Pastor Jerry, diba? Merong pagsasala ng ginagawa. Ang galing ng tech team, no? Hindi ko sinabi sa kanila yung definition ko para sa consuming fire. Pero ganyan-ganyan ko mismo na-imagine. Kasi again, ang apoy, ang karakteristik ng apoy ay sunugin lahat ng nadadaanan niya. Hanggat meron siyang kayang sunugin, susunugin niya. Pero hindi para mag-destroy. Hindi para paitimin tayo, okay? Pero para i-consume tayo ng Panginoong Diyos. Kasi ang panawagan sa revival, ang calling ng revival, holiness and purity. Napaka-importante po niyan. So sa mother time po, baka matapik po ng ibang mga pastor na. So balik tayo, conclusion na po. Ayan, conclusion. Thank you, Tech Team. Napakagandang illustration. Sabi po rito, for our conclusion, sabi rito, Romans 8:26 to 28, and the Holy Spirit help us in our weakness. Amen po ba? For example, we don't know what God wants us to pray. Ano yung pananalangin ko? I don't know, Lord. Pero parang somehow, yung Holy Spirit in me, may ganong moments na po ba kayo? Out of nowhere, parang naging uncomfortable kayo. Alam mo naman, okay ka naman. Alam mo naman, parang in good, pero somehow, bigla ka naging uncomfortable. Somehow, yung spirit nag-i-stir inside us na hindi natin alam ano yung ipapanalangin. Pero sabi dyan, but the Holy Spirit prays for us with, ito po yun, no? With groanings that cannot be expressed in words. Dito po pumapasok yung commanding prayer natin. Or yung tinuturo nga po sa atin for the last 2 months, yung speaking in the Spirit. Okay po, no? Or speaking in the language of tongues. Yung pagtatangs po siguro, I believe naman po, hindi naman na po tayo bago ron when it
when we talks about speaking in tongues po, no, or speaking in the Spirit po, no. Pero ito napakaganda, no. Sabi rito, the Holy Spirit prays for us with groanings. So kaya pala yung mga nag-i-speaking in tongues sa church, yung mga people na naririnig po natin, hindi ko naiintindihan yung salita mo. Ayan. Kami rin, hindi rin namin naiintindihan ang aming sarili. Huwag ka mag-alala. Nagkakaintindihan tayo. Ayan. Pero when the Holy Spirit prays inside us, kasi nga bakit? Tayo ay house of prayer. As a house of prayer, imposibleng hindi manalangin. At minsan, hindi nga natin alam ano yung ipapanalangin ko. Kaya ang sabi rito, the Holy Spirit groans. Ano po yung groans? Yan siguro may maririnig kayo. Hindi na ako magtataka. Kung may mag-i-speaking in tongues, ang speaking in tongues niya, kasi hindi talaga mabanggit eh. Hindi malaman ano ba yung ibig sabihin nun. When someone speaks tongues, hindi talaga po natin maintindihan. Amen po. Ang pagtanggap na lang po natin diyan ay ang Holy Spirit nag-i-speak. Amen po ba? In verse 27 sabi dito, and the Father knows it all. Yun ang importante. Ano man po tayo, paano man tayo nag-i-speaking in tongues or speaking in the Spirit, the Father, ayan po sabi dyan, and the Father who knows all our hearts, knows what the Spirit is saying. So, speak ka lang. Kahit po si Zia, natatawa kami. Hindi pa rin natatawa, no? We are really blessed sa life po ni Zia. Ang kanyang first word ng speaking in tongues niya is, binilang ko kuku. 4 na beses ba yun o 5? Yun lang po yung sabi niya. Pinaulit namin sa kanya, Zia, paano yung ano dyan ba si Zia? Di ko nakikita eh. Zia. Pero sabi ni Zia nung tinanong namin siya nung Thursday, Zia, nag-pray din ikaw? Sabi niya, yes, kuku. Ganun lang po. Hindi namin naintindihan kasi it's the Spirit speaking in Zia. Di ba? And sabi nga sa Joel, di ba po, no? Darating yung time your sons and daughters will prophesy. So wala nang age ngayon kung ang enemy tinatarget nga even po yung nasa tiyan pa, ina-attack na ng enemy. So I won't be surprised if a 3-year-old baby or toddler na kagaya ng mga bata sa church will also begin to advance God's kingdom at an early age. Kasi nga po, again, revival is coming. Can you type that po? Revival is coming. And pag revival ay dumating po, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos po, yun po yung mga una. Sabi rito, for the Spirit leads for us, believers in harmony with God's own will. So, kayo po, di ko po alam. Di nyo naman po tayo kailangan magpariligan paano tayo mag-tongues. Huwag po kayo mag-alala nun. Wala pong competition ng pagtatangs, okay? Wala po ring yan. Wala rin pong sitahan. Mag-tongues ka kung anong gusto mong tongues. Magsalita ka. Kung hindi mo pa kaya mag-speak in the Spirit, say it in Tagalog. Say it in English. Say it in your dialect. It doesn't really matter. What matter is the Father knows all our hearts. Sabihin niyo po, puso, sabi ni Zia. Puso. Ayan. Verse 28, and we know that God caused everything to work for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga ganitong bagay na for almost 3 months, we are going back sa original calling natin na maging house of prayer. Kasi napaka-importante po na maintindihan natin na calling natin ang pag-i-speak ng tongues. Amen po ba? For so long po, ako po, witness po ako nito, for so long in the church, parang when someone is speaking in tongues, parang na-exclude siya sa group kasi siya nag-i-speak ng tongues eh. Pero now, we are building another culture. The Jesus culture. Amen po ba? Yung the Jesus culture kung saan everybody can speak what the Spirit in them is saying. Amen po ba? So don't be scared, don't be afraid, don't be shy. Kahit ang alam nyo pa lang, si Zia nga, ang first word niya, kuku. Binilang ko talaga yun. Di ba? It doesn't really matter, kapatid. Amen po ba? Can you type amen to that? Ayan. So, as we journey life with a strong prayer lifestyle, we will soon unlock a deeper connection to God. Huwag po kayo mag-alala. If somehow parang kayo po, last Thursday may nag-testimony,
after 3 weeks lang pa lang, dun pa lang niya na-unlock yung speaking in tongues. That could also happen to you. Amen po ba? Ako po, 2015 ako nag-EGR. Pero I really understood the speaking in the language of God in 2023 lang po or 2022. Yun lang yung genuine talaga. It took me years. Some will took us, si Gia po, it took her a week or a month. Pero as sabihin nyo po, as we journey in life, magkakaroon po tayo ng strong, ito po yung goal natin, strong prayer lifestyle will soon unlock a deeper connection with God through our speaking in the Spirit or tongues. This is where, sabihin nyo nga po, our supernatural. Yan. Ito yung gusto natin mangyari sa life natin, yung supernatural life. Sabi dyan, this is where our supernatural life exceeds our natural realm, where the Spirit is now affecting the physical things of this world. Kaya po yung mga declaration natin mamaya, ipinapanalangin natin na, Lord, ano man yung nangyayari sa kalangitan, ano man yung nangyayari sa spiritual, mangyari ngayon dito sa lupa. Amen po ba? And finally, ayan, for our application po, no, we will now proceed po sa ating commanding prayer. Amen po ba? Ayan. So for our application, commanding prayer unlocks signs and wonders in our lives. Let's ask, seek, and knock. Amen po ba? Sa ating commanding prayer na gagawin, huwag po tayong tumigil mag-ask, mag-seek, and knock. Kagaya nga nung illustration na ating Pastor Emmy, yung persistent widow. Na kahit gabi na, kinakatok niya yung judge. Pagbuksan mo ko. Ganun po dapat yung prayer life na dumating sa atin. Amen po ba? Amen po. And sabi dito, Matthew 7:7-8, ask and it will be given to you. Amen po ba? Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Sige po, palakpakan natin ang buhay na salita ng Diyos. And panalangin ko po yung ating ka-calling as a house of prayer. Dito po sa ating midweek service, dito po tayo talaga mag-go deeper po. Ayan.